Magpakilala kayo! Magpakilala kayo! Bakit kayo nagtatago sa dilim? Anong tinatago ninyo? Kung talagang wala kayong mga masamang mga layunin, magpakilala kayo, lumantad kayo, magdebate kayo. Eh, magpo-propose kayo ng amendment sa saligang batas. Wala namang kasiguraduhan kung anong gusto nyong baguhin other than bigyan ng napakalakas na kapangyarihan ang Kamara de Representante at burahin ang impluwensya ng Senado. Maitim ang plano ng mga nasa likod ng pirmang yan. Hindi naman po naaangkop na sa panahon ngayon. So, ito po, kung sakali po ito napapabor po sa atin, marami po tayong makakalap si Congressman dito, magkaroon po tayo ng charter change. Malaking tulong po ito sa atin. Bakit? Ito ay mga organized na mga leader at organizer mula sa PBA party list ni Congresswoman Migs Nograles. At sabay na nabulgar itong bilihan ng pirma. Pera ba ng taong bayan ang pinagmumudmud ninyo? Ang isang talagang pangako na nakapako sa hangin ngayon ay ang 20 pesos kada kilo na bigas. Kahit magkano pang ibigay nyo sa butante, mabubuisit at magagalit sa inyo ang mga butante. Ano ibig sabihin nito mga partners? Bakit desperado ang gusto magbago ng saligang batas? Ang babaguhin nilang probisyon, kung paano boboto ang Kongreso, kung ang Kongreso mismo ang magsusumite ng proposals sa taong bayan kung paano babaguhin ang saligang batas. Sa ngayon po, ito ay voting separately. Kasi kung voting jointly po yan, talo ang Senado. Dahil 24 lang ang Senado, 318 ang Kamara de Representante. Pero isipin nyo naman po, kung ang ordinaryong batas ay dumadaan sa separate voting ng parehong chambers of Congress, bakit pag proposal na amendahan ang pinaka-importanting batas sa buong bansa, ang saligang batas, voting jointly sila? Hindi atatama yun, no? So kaya nga ang gusto nila, tanggalin na yung balakid na yan ng masunod na ang Kongreso. At siyempre, kapag masunod ng Kongreso, bubuwagin nila ang Senado, bubuwagin nila ang presidency, papalitan na ng Prime Minister ng ang isang mambabatas na galing sa mababang kapulungan na hindi manalo para presidente ay po pwedeng maging Prime Minister. Gahama naman po yan sa kapangyarihan. Hinay-hinay, ika nga ni Jun Lozada, moderate your greed for power naman. Dahil sa inyong ginagawa na linalapastangan nyo at sinasalawlan nyo ating saligang batas, ay naku po, mararamdaman ninyo ang hagupit ng taong bayan. At ngayon pa lang po, sana naman hindi kayo manhid, nararamdaman nyo na ang galit ng taong bayan dahil ginagawa nyo mga bobo ang mga Pilipino. Attorney, bago lang sa ibang balita, sapat ba yung People's Initiative na paraan para sa pagbabago ng ating saligang batas? Pagdating lalo na sa pagbabago sa mga probisyon o ilang probisyon sa pang-ekonomiya. Binasa ko uli kasi yung desisyon ng Lambino, no? At ang sabi ng Korte Suprema, bagamat yan ay meron ng implementing law, yung ROCO law, para nga ipatupad ang amendment, pwede lang yan kung isa lang ang babaguhin sa saligang batas. So sinunod naman itong mga nasa likod ng bribery initiative na isa lang ang babaguhin nila. Yung voting jointly instead of voting separately kapag Kongreso ang nag-propose ng mga pagbabago sa saligang batas. Pero ang sabi din doon sa desisyon ng Korte Suprema, kapag maramihan naman ang pagbabago, yung revision na tinatawag ay hindi sapat yung batas na ROCO law para ipatupad itong People's Initiative. Malinaw po yan, no? Pero halimbawa, attorney, kumbaga, nakita nila na isa sa mga harang siguro o hadlang para lubusan na ma-edit, mabago yung ating konstitusyon na yung voting separately. So, isusulong nila yung People's Initiative. And after noon, posibleng sila na magkakaroon ng either or CONAS yung possible niyan, di ba? Na nagagawin nila. Hindi ba yun, kumbaga, maaring idugtong? Kasi sila din yung nag-initiate. At maaring masabi na maramihan yung purpose ng Well, ang sabi ng Korte Suprema, kung maraming babaguhin, hindi sapat yung batas na implementing. Kaya nga po, hindi natuloy yung unang pirma kasi marami silang nais baguhin sa saligang batas. Pagdating naman po dito sa voting separately, voting jointly, yung katotohanan na yan ang gusto baguhin ng mga proponent nitong bribery change, nagpapatunay talaga na naniniwala sila na talagang dapat sa ngayon, kung magkakaroon ng CONAS, talagang dapat voting separately ang Senado at ang Kamara de Representante. Dahil bakit mo pa babaguhin yun kung ikay naniniwala na talagang voting jointly naman ang
ang nakasaad sa ating saligang batas. Pero ang importante po, taong bayan pa rin po ang dapat magdesisyon dyan at taong bayan, ngayon pa lang, linoloko na kayo ng mga taong nasa likod na yan. O nga pala ha, yung advertisement, ang sabi nila, pirma, yung mga personalidad sa likod ng pirma daw, ang responsable rito, pinabulaanan po yan ng namumuno po ng pirma, no? Si yung dating Cagayan Economic Zone, Raul Lambino. Kinausap ko siya kahapon at sabi ko nga, tatawagan natin siya para ma-interview. So kung pwede, tawagan natin ngayon si Raul Lambino, si Sec Raul Lambino, para mapasinungalingan niya na sila daw ang nasa likod ng advertisement. Kasi sabay na sabay eh. Sabay na sabay na nabulgar itong bilihan ng pirma at saka yung pagluloko sa taong bayan na yung pinipirmahan ay para sa ayuda, lumabas naman ang paid ad. Alam nyo, ang mahal yung paid ad na yan. Dahil ako nagbayad niya. No? Milyon-milyones talaga yan kada 30 seconder, lalo na kapag prime time ang gagamitan mo na programa. No? So, hindi po barya ang ginagastos nila rito. Yung tinutukoy mo, attorney, yung EDSA Puera Charter Change EDSA Puera Charter Change. At saka ano ba naman yan? Bakit nyong isusulat muli ang kasaysayan? Kabahagi na po talaga ng EDSA ang pangyayari niya ng kasaysayan ng Pilipinas. Meron tayong mga leksyon na natutunan na dyan. At isa sa inaasahan natin, ang pagbabalik ng pamilyang Marcos sa kapangyarihan ay para po mabigyan ng mas magandang pangalan ang kanilang pamilya na sa ngayon po ay inaantabayanan ng lahat kung anong gagawin ni PBBM para nga po maibalik ang luster ng pangalan na Marcos na ninanais ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos. So, abangan po natin ang mga hakbang na gagawin ni Presidente kung paano niya gagawin yan. Pero sa ngayon po sasabihin ko lang naman po, ang isang talagang pangako na nakapako sa hangin ngayon ay ang 20 pesos kada kilo na bigas. Ang tanong, anong proseso ang pagdadaanan para maamendahan ng saligang batas? O, nakasaad naman yan sa saligang batas. Pwedeng CONAS, pwedeng CONCON, pwedeng People's Initiative. Pero objection natin dyan is unang-una, para mabago yung CONAS na tinatawag, bakit idadaan sa bribery initiative nga? So parang ang iitim naman ng budhi ng mga nasa likod itong bribery initiative nito, na bibili nila ang pirma at lilinlangin ng taong bayan para lang masunod ang kagustuhan ng Kamara de Representante kung ano mga probisyon na dapat mabago. Bakit hindi natin idaan sa tamang proseso? Dahil dinadaan nyo nga sa pamamagitan ng pamimili ng pirma at dahil sa panililang ng taong bayan, iniisip tuloy ng marami, kung pirmado yan, sigurado sila, maitim ang plano ng mga nasa likod ng pirmang yan. Magpapasasa sa kapangyarihan dahil sila po ay gahaman sa kapangyarihan, magpipilit na maging pinakamataas na namumuno sa ating bayan dahil hindi makakuha ng mandato diretso galing sa taong bayan. Paalala mo naman, attorney, doon sa mga kababayan nating, alam mo na, 100 piso lamang yung binibigay, pumipirma. Napaka-cheap naman ang ganoon. Well, nagsalita na rin po ang ilang mga religious leaders na nagsasabi, huwag niyo pong ibenta ang inyong mga kaluluwa. Alam niyo po, ang saligang batas, hindi lang po yan ordinaryong batas. Yan po ang kaluluwa ng ating bansa. Huwag niyo pong ibenta ang kaluluwa ng ating bansa para sa 100 pesos lamang. Ngayon, dapat sabihin ng mga abogado, sino yung pirmang yan na tumatayo, na nagbayad? Magkanong binayad nila at saan nila kinukuha ang pera? At siyempre yung mga nagpapamudmud ng tagwa 100 pesos, sabihin din nila, baka mamaya pera ng taong bayan. O ayan, wala na kayong prangkisang mapaparibok, wala nang prangkisa ang SMNI ngayon. Pakialam ko ngayon sa'yo, nagtatanong din ako, pera ba ng taong bayan niya pinamumudmud nyo? O, masama ba magtanong yan? O, ang Senado nga, imbestigahan O, di ba? Sasalawlain nyo ang ating saligang batas. Tapos, you are not man enough to face up to it. Yan nga po sabi ni Raul Lambino, magpakilala kayo! Bakit kayo nagtatago sa dilim? Anong tinatago ninyo? Kung talagang wala kayong mga masamang mga layunin, magpakilala kayo, lumantad kayo, magdebate kayo. Magpo-propose kayo ng amendment sa saligang batas. Wala namang kasiguraduhan kung anong gusto nyong baguhin other than bigyan ng napakalakas na kapangyarihan ang Kamara de Representante at burahin ang impluwensya ng Senado. Tama ba yun? Hindi nga namin alam kung anong gagawin niyo dyan sa charter change na yan. Naku po, wag po ganyan. Yan po ang dahilan kung bakit kahit magkano pang ibigay nyo sa butante, mabubwisit at magagalit sa inyo
ang mga botante. At yan po, nagtatanong na naman ako. Hindi po bawal magtanong. Pera ba ng taong bayan yung pinagmumudmud ninyo? Buti sana kung galing yan sa sarili nyo ng mga nadenggoy. Ipakita ang balls, attorney. Huwag mong tago. Pakita kayo, pakalalaki kayo, magpakatutong tao kayo. Attorney, Huwag si ganyan. dating Senate President Tito Soto, meron din siyang komento ukol dyan sa EDSA Puera TV ads na yan. Ang sabi pa nga niya, yung advertisement na yon, and I quote, as untruthful and inaccurate. Dadagdagan ko pa yan. Hindi lang untruthful at inaccurate, napakapangit pa. Siguro, kung merong pinakapangit na advertisement sa buong kasaysayan ng Pilipinas, yan na po yun. Tinipid. Ito pa, attorney, the problem is not the Constitution but some of the people executing it. Sabi yan ni Tito SP. Well, yun nga po, sa akin naman, lahat naman po yan, may proseso. Wala pong perpekto. Ang sa akin lang, wag natin babuyin ang proseso. Sumunod tayo sa proseso. Patas po dapat ang laban. Huwag naman gagamitin ang salapi na naman para makamit ang kanyang gusto na maluklok sa pangyarihan na walang mandato galing sa buong sambayan ng Pilipino. Attorney, kung ikukumpara mo sa ibang bansa, gaano ba kahirap o kadali yung pagbabago ng kanilang saligang batas? Dapat madali dahil nga sa People's Initiative. Kung gusto talaga ng taong bayan niya, madali yan. Kaso nga, hindi naman nakikita ng taong bayan kung paano makakatulong sa pagbaba ng presyo ng bigas at ng presyo ng mga langis at ng gasolina ang pagbabago ng salaging batas. Di naman nila yan makakain sa hapagkainan. So bakit nila gagawin yan? Hindi nila nakikita kung paano ang pag-amenda ng Constitution maging dahilan para maging mas mura ngayon ang bigas. No? Ngayon ata ay nasa 52 pesos na ngayon ang well-milled. No? At mas mataas ang talagang yung mas mataas na angkop ng bigas, no? Ay paano naman yan makakatulong sa pagbaba ng presyo ng bigas? O sabi nila, kapag pinayagan ng pag-aari ng lupa, mas uudlad ang ating ekonomiya. Bakit? Isa nga sa pinakamaunlad na ekonomiya natin. Kaya nga si PBBM na mismo nagsabi, hindi niya kinakailangan ng charter change para lang magkaroon ng pag-unlad. Kasi without charter change, 2 taon na siya sa posisyon. O di ba? Kahit anong pula natin sa administrasyon ni PBBM, talaga naman po isa sa pinakamalakas na ekonomiya ang Pilipinas. Tama si PBBM na hindi niya kinakailangan ng charter change. Kaya nga hindi ko maintindihan kung bakit yung sarili niya mga kamag-anak nagpipilit, bagamat yung sarili niyang kapatid, inulit naman yung sinabi niya na hindi kinakailangan, sabi nga ni SAP, si super, ano tawag yun? Ate ng Pangulo. Ng Pangulo, na talagang yan din ang posisyon ng kanyang, ano tawag sa batang kapatid sa Ilocano? Ading ba yun? Ading. Ading, sabi ng Ading na hindi niya kinakailangan ng charter change, no? And attorney, bago lang tayo mag-break, meron din pahayag itong si dating Senador Ping Lacson ukol nga dito sa Kuno People's Initiative. Ang sabi niya dito, nakikita na flash sa screen natin, People's Initiative, as the term implies, is the most democratic mode to amend Constitution of the Republic of the Philippines. It is paradoxically undemocratic to resort to bribing the people to take that initiative, attorney. Oo nga. So, people huwag kayo magpapauto. Hindi po nanggaling sa atin yang taong bayan. Galing po yan dun sa mga gahaman sa kapangyarihan na nais makarating sa pinakamataas na pwesto sa ating bayan na hindi binibigyan ng mandato galing sa buong sambayan ng Pilipinas. At dugtong ko lang, kamakailan lang din ay inihayag din ni Congressman, 3rd District Congressman Isidro Ungab, dati din itong chairman ng accounts, tama ba? Appropriations pala, Appropriations sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang nabanggit niya, meron na rin sa kanyang lugar, 3rd District. Nung una, si Congressman Polong nagsabi sa 1st District, meron na daw nag-iikot at nanunuhol ng 100 pesos nga. Dito naman sa kanyang distrito sa 3rd District sa Davao City, meron na daw ding nag-iikot at sinasabi na ang nakarating sa kanya, ito ay mga organized na mga leader at organizer mula sa PBA party list ni Congresswoman Migs Nograles. At muli niyang iginiit, hindi for sale ang mga Dabawenyo. Well, ang sasabihin ko lang po kay Congressman Ungab at kay Congressman Pulong, hindi rin po for sale ang Pilipino full stop. Yan. Hindi lang po mga taga Davao at papatunayan po yan ng sambayan ng Pilipino.